agig Sunday School. Atong ihatag ang panahon ni Pastor Romel. Okay, mayong buntag sa tanan. Dalago ng Dios nining kabuntagon ug salamat sa lain na pong higayon nga kita makatuon, makasimba sa atong balaan nga Dios. Adlaw Domingo, pitsa 13 na karon no. Paspas kayo ang dagan sa panahon mga kaigsonan. Atong ablihan ang atong mga Biblia alang sa atong Sunday School karon, atong ablihan di sa book of Ephesians chapter 4. Epeso kapitulo 4. Ephesians chapter 4. Magsugot ta sa verse number 11 down to verse number 16. Okay? Epeso kapitulo 4 versikulo 12 or 11 ngadto sa 16. Ingon pa diri, and he gives some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the works of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ephesians chapter 4 verse number 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in way to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all, into him in all things, which is the head of even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which is every joint supplied, according to the effectual working in the measure of every part, make it an increase of the body unto edifying itself in love. Nini nga kabuntagon mga kaigsonan, atong pagatun-an pagbalik, no? Kaya ato maning wa man ni nato makontinue ang pagtuon edifying the body of Christ, ang pagpalig-on sa lawas ni Kristo Jesus. Okay? Now, sa atong gibasa sa Epeso kapitulo 4, atong nabasa o gimension sa Bible, edifying the body of Christ, ang pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Matod pa sa Epeso, Ephesians chapter 4, verse number 11, dunay gilitok diha nga og siya mihatag sa pipila mga apostoles, og sa pipila mga propeta, og sa pipila mga ebanghelista, og sa pipila mga pastor, og mga magtutudlo. Asa na niya gibutang? No? Ang purpose niya niadtong iyahang gipang butang, gipang pili, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat, sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Unsa maning body of Christ? Ato sang sabton pag-ayo kung unsa ni ang lawas ni Kristo. Kay si Kristo naraba gilubong o niya nabanhaw, niya tuwa na po siya sa langit karon. So unsao na to paglig-on ang lawas kung wala tay makita? Di ba? So ang lawas diya nga gisgutan, edifying the body of Christ, kanang lawas nga gimension diya, nagisgot ka na siya sa iglesia. Kolosas 1:18. Kaya itong basahon sa Kolosas.
Sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, ingon pa diya, and He is the head of the body, the church. Perting klaruhan, no? Siya ang ulo sa iglesia, or siya ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, ang lawas di ay nga gisgutan sa Episo 4, versikulo 12, mao di ay ang church, ang iglesia. Unsa man ang church? Gikan sa Grigong pinulungan nga ecclesia, nga gihubad sa English nga pinulungan, called out assembly. Gipanagtawag aron magkatigom. So, kanang church, mga tao din na diha. Mga taong luwas nga gipangtawag. Okay? And then, kung magisgot ka og New Testament church, naghisgot ka na siya sa mga tao nga magtotoo, nga nabautismuhan, o nagsinaaray o nagdala sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao na ang New Testament church. Now, padayon ta. Atong nahisgutan murag liwas sa masuguro to sa bagyo. Atong edifying of the body of Christ. Karon atong ipadayon to mga kaigsunan kay kita ang lawas ni Kristo. No? Kanya sumala pa sa sa Roma 12, bisan og kita ang lawas ni Kristo, managlahi ta og ministry. Managlahi tag buluhaton. Okay, atong basahon, Roma 12. Roma, Kapitulo 12, versikulo 4. Tanawa diha, ang balikon ako, ang lawas nga gisgutan sa Episo 4:12, mao di ay ang iglesia, Colosas 1:18. Unya, ang iglesia or ang lawas ni Kristo, managlahi siya og trabaho. Managlahi og pangsyon. Matod pa sa versikulo 4, kay maingon nga kita adunay daghang mga bahin diha sa usa ka lawas. Og ang tanang mga bahin wala nagbaton og managsamang katungdanan. Sa to pa managlahi ta og responsibilidad or katungdanan. Okay? Unsa may katungdanan? Ingon pa sa verse 5, mao man kita ingon sa kadaghan usa ka lawas ni Kristo ug ang matag usa mga bahin sa usa ug usa. Ingon ang example dire sa verse number 6, nan sa nagabaton og nagalain-laing mga gasa sumala sa grasya nga gihatag nganhi kanato, kon sa propesiya magpropesiya kita sumala sa gidak-on sa atong pagtuo. Kay kaniadtong panahon do na pay pagpropesiya. O pagpangalagad, magpaabot kita sa atong pag-alagad. O siya nga nagatudlo diha sa pagpanudlo. Sa ato pa, kung ang imong gasa naa sa pagtudlo, mutudlo ka. Imo man imong gasa. Di ba? Naa sa imong kasing-kasing. Ang pagtudlo, mga kaigsunan, naa na siya sa kasing-kasing burden. No, gibugaton, pamurag bugat sa kasing-kasing. Nagyod diri dapita ang ako ang ministry. So natong mga membro sa iglesia, mga member sa church, dapat matagusan nato atong i-discover kung unsay ministry nato, personal ministry para sa ministry sa Ginoo. Di ba? Dapat naagyo tay ministry mga kaigsunan. Kung wala ka makabantay, wala pa ka makadiscover, dapat imong susihon pagayo. Kung asa yung kadapita muhaom, di ba? Kung sa kamot ka, mao ang paghatag. No, dili man tanan nga igno nato manggihatagon na may uban nga wa siya kahatag pero nga financial ang iyang mahatag ang iyahang talent. So, matod pa sa Roma Kapitulo 12, verse 8, og siya nga nagadasig diha sa pagdasig,
Siya nga nagahatag ipabuhat niya kini uban sa kayano. Siya nga nagapangulo uban sa kagugi. Siya nga nagapangita o nagapakita og kaluoy uban sa pagkamalipayon. Now, usbon ako sa atong lawas, kining literal na atong lawas, managlahi nig pangsyon. Ang mata lahi og pangsyon, ang baba, ang ilong, ang dunggan, ang kamot, ang tiil. Pero bisan pag managlahi sila parte, pero usara siya sa pagkalawas. Okay? Mausab na siya sa simbahan. Dili parihot tanan ang pangsyon. Kaya kung kitang tanan puro magwali, kinsan lang po'y maminaw. Di ba? Unya ko ang tanan puro maminaw, kinsan lang po'y mawali. So mo nang managlahi ta og ministry. So akong punto mga kaigsunan, pangitaa kung asa kadapita mahimong magpagamit. Okay? For example, naman tayo mga kalakin-an diri. Sa umaabot nga mga panahon, dili man pwede nga ako na po pirmi magwali. Example, magsakit ko, usa ka tuig magsakit, di kawali. Grabe sa katuig, no? So walay magwali. Mao na nga karon pa lang makaigsunan, Brad Jud, kabaw na mawali, Brad Roger, Brad Mingito, mga seminaryan. Di ba? So, mao na nga usa sa makapalig-on sa iglesia kung dunay mo back up diha sa buluhaton. Back up. Kabantay mo sa gubat karon sa Ukraine o sa Russia. Si Vladimir Putin, ang presidente sa Russia, natinga siya nga sa kagamay sa nasod sa Ukraine, nga ilang gigubat, wa mahutig bala. Tinga siya nga nung mahutig bala, naagi nag-back up, ani? Di ay, kinada ni naluoy. Usa sa naluoy, magigsunan ka ng nasod sa Poland. Naluoy ang Poland. Kaya ang mga Ukrainian, dito, nipunta sa usa sa nasod nga gitawag og Poland. Naluoy sila. Di man ka dito ni abot tag 1 million ka mga siya tawag na refugee. Mga ni Bakwit ni abot tag 1 million perti luya. Di man ka nang usa ka train makaigsunan pagkadaghanan tao. Bisan pagpulo ka train na i-parking di gyud masod. Tungod sa kabaga sa tao nga gusto nang muhawa silang dapit. Akong punto ni Ana nga makalahutay ang buluhaton kung daghan ang mubarog. Daghan ang magpagamit. Daghan ang muback up diya sa buluhaton. Doon ay mga pipila ka mga simbahan nga ni-exist unya nahanaw lang sa pipila ka mga tuig. Suma sa akong pag-research, usa sa hinungdan ang pastor makaigsunan na pasagdan. Akong naistorya ang pastor. Dila na ako i-mention asan dapita. O pastor, nganong nagwali na gud ta, nagbarog ta. Nya usa ka sa akong gitan-aw kaniadto. Gabi mo dagwali tawhana ang pastor. Pero usa siya karon nga nahimo ng sibilyan. Ngano man pastor? Unsa man gid pinaka-ultimatum nga hinungdan nganong gibiyaan nimong iglesia? Wa ba ka magunahuna nga manubag ka sa Ginoo? Yan tubag? Kung manubag ko sa Ginoo, ako na nantulubagon. Pero manubag pod ang matag membro. Unsa may punto nimo pastor? Di man ka nga tanang buluhaton iyahan na. Sulo na niya si maghugas diri sa simbahan. Tanan iyaha. Unya mo abot ang mga membro, hapit na triple amen. Oh, isa may walihan makaigsunan niya, inikabot sa mga membro, hapit na timpaniod to. So, usa sa problema na siya sa pastor. Di ba? Kung nakoy giandan diri nga wali, diri ba yun lali maganda magwali makaigsunan. O kanang maglibog ka ba nga kadlaw na lang usa makoy iwali ani eh. Unya ang imong giwalihan, ang imong giandaman niadtong pagkauna, una na late na. So usa sa iyahang gitan-aw nga problema tungod sa kakulang sa support sa buluhaton. Muisgod kag support dili lang kay financial support.
moral support, kanang spiritual support, perminti man ta, nagampo. Kana yung gitawag og mo participate yun ang mga membro mga kaigsunan. No, kung kanang imong tan-awon kung unsay mahimo nimo sa simbahan. Asa ka napita muhaom. Di ba? Kung imo nang madiskubrihan ya imong i-maintain nga kana diya napita, ang pag-alagad nimo dili na boring. Sayo kumadto simbahan kaya ako'y MC. Sayo kumadto simbahan kaya ako'y song leader. Mag-practice kog kanta kay ako rabay mo special number ugma or sunod Domingo. Kana bitaw nga mao nga ministry nindot kana mga kaigsunan. So dayon matud pa sa Roma, padayon na to, verse number 8. Akong basahon pagbalik, verse number 10. Pag binatiay o kalomo sa usaw-usaw uban sa inikson nga gugma, diya sa pagpasidungog, magapalabi sa usa ug usa. Verse 11, dili tapulan diha sa buluhaton, mainiton diha sa espiritu, nagaalagad sa Ginoo. Dili tapulan sa buluhaton. Hinumduman nato makaigsunan nga ang atong pag-alagad diha sa Ginoo voluntaryo. Voluntaryo ra gyud atong pag-alagad sa Ginoo. Walay simbahan nga mopapugos sa membro nga kanang walay dili pwede nga simbahan mo kontrol og membro. Di pod pwede nga ang membro mo kontrolar sa simbahan. Nga naman, kitang tanan rin, voluntaryo man. Wala man ta sweldo diri. Ako, personally, wa ko'y nadawat nga sweldo makaigsunan. Kung naman ko'y nadawat nga mga ignonato, financial support, dili na siya matawag nga sweldo. Kaya ang pastor di kasweldohan. Nga naman, nagtrabaho more than 24 hours. Nga naman, sige, magunahon na akong siya iwali. Samot na nga na ako'y live. Diba? Makutaw ang utok. Sa may iwali, no? Murag paminaw ni mo, moabot ang panahon bito. Usa sa problema sa pastor, kanang drain na kayo ang pastor, para niya, nawali na niya ang tanan. O ganahuna niya ang mga membro, di na ganahan maminaw, kaya yung unahuna, nakadungog na sila ni ini. Kabantay mo ang pastor, magbalik-balik ang wali, sakto man na siya kay di pa ta pwede nga mukuha og mensahe dito sa Quran, dito sa Watchtower, dito sa Book of Mormon. Balik-balik ra gyud ang pulong sa Ginoo. Okay? Now, sumuna ang gitudlo sa Biblia sa Romans 12 verse 11, dili tapulan diya sa buluhaton. Dito mi gahapon sa balaas makaigsunan. Nag-Bible study mi. Si Brother o Sister Josie, nakaadto man na sila dito. Gikan sa kasada, munaog dito, maagimig basakan, kalubihan, na ay sapa nga gamay, mulabang, hantog. Naog pa yun. Layo. Unya, gahapon, aligre kayo, kay pag-uli na mo, dagom. Ni ulan. Nya, napamimi sa balay sa prospect. Okay ra ng danlog, basta di lang baha. Karon pagsaka na namo, madaming kamote diha, kay gitagaan mi ato silingan dito. Galukdos dodong, galukdo ko, si Angel Gabiki. Murami gipalayas ba? Dukdog kamote. Karon, pag abot na mo sa basakan, niya dito namin nakapato namin sa ibabaw, madungog mo na mo, dahunog sa ulan ba? Basta mura lagi may gigukod lagi o kabaw nga torob. Dali, basta biling-biling sa nilas ni Dodong, naligri kayo. Perting bundaka sa ulan mo, ni ulan siguro gahapon rin sapon. Na dito, grabe yun. Nya, wa na kay makita nga palibot kay grabing fog. Murag matapos sa kalibutan, baka nang wa ka maanan bitaw nga mag-fog. Makaadto ka sa lugar nga kanang magabon, bagay bro, maglaina ni murag matapos ang kalibutan. Moto ni uli mi, mga hapit ato alas 6. Askang mga kaigsunan, ligre kay gamot, motor na ako, magpurot-purot, may gino ko motor, kustag mapawang ni. Unya, lain man ko nang mo drive ka nga fog kayo, kay ang suga, kutob ra gyud sa tubangan, taas ra kay nang duha ka dupa bitaw ang gitason.
sa suga, naara gistubangan. Nya tan-aw ko murag naputol ang kasada kay naabay mga lapog mga ginagmay ng yuta nga murag na tamog dito sa kasada. Ang nabutang sa una-una, "Oh Lord, di pa ni buluhaton nimo, di na akong balik diri." Bitaw? Kuyo, delikado biya kayo kini motor purot-purot niya. Hapit yung kung may slide. May gani kay nakuptan din sa anghel siguro kuyog namo. Nakaingon ko nga tungod kay imo ning buluhaton Ginoo gihimo ni namo. Pero wala ko magmahay kay part man na siya sa ato ministry. So, akong punto is pangitaa kung asa kadapita mahimong magamit sa buluhaton sa Ginoo. Mga young people, dako tag mahimo sa buluhaton sa Ginoo. Unsa may ato sa mga ladies mag-decorate, no? Unsay maayo nga para panindot sa ato ang church building para makaari atong bisita makaingon hinduta dito sila bisag gamay sa simbahan pero presentable ba murag dili bodega og porma. Di ba? Sa mga kalakinan dapat mutan-aw ta sa buluhaton sa Ginoo. Wa ta magisgot diri og kining panindotay, no? Ang ato is for the glory of God, alang lamang sa kahimayaan sa Ginoo para pagpalig-on. Magkahiusa ta sa pagpagamit diya sa buluhaton sa Ginoo. Then matud pa sa Roma 12:12, nagakalipay diha sa paglaom, mapailobon diha sa kasakitan. Nagapadayon kanunay diha sa pagampo. Kung magisgot ka niini magigsunan, ang gisgutan ni Apostol Pablo niini mao ang mga membro sa simbahan. Nagakalipay diha sa paglaom, wa patay nakita pero malipayo na ta nga milaom. Nga ang Ginoo modugang og makalag niining mao nga iglesia. Kabalo ba mo makaigsunan nga ang pagtubo sa iglesia dili diha dayon. Dunay mga kasimbahanan nga diha pa sila midaghan niabot pag 10 years, 15 years, 20 years. Dunay simbahan gani nga nadindiin nalag balimbalhin abang diri gipapahawa balhin na po dito. Ingmatod pa sa usa ka pastor nga gikapoy na ko aning kining sistemaha nga balimbalhin. Pero karon ana sila kaugalingon nga church building. Ang gigamit ra pod ang mga member sa church. Unya kining mao nga building makaigsunan o kining luna nga giturukan sa grasya sa Ginoo ang tagiyaan ni iyahang i-donate sa church, no? Sa ato pa ang kining mao nga giturukan nga yuta mapanagiya sa church, dili ni pastor kundi sa church. Okay? So daghang mga buluhaton karon nga igno nato wala sila church building. Nag-ampo pa sila. Nag-abang pang uban. Nay halos karon nag-abang. Pila ra ka mga simbahan diri sa Cebu ang nahay kaugalingong building. So kita igno nato nga blessed ta nga nakabanto ta og building bisan og daanan ni nangaukab na niadto ang mga kwan at least natay kaugalingon nga building. Diba? Bahalag di pa aircon, at least earlaps man pod. Lapos-lapos ang hangin. So, mo na mga kaigsunan nga ang pagpalig-on sa iglesia usa kining nagaingon diri sa Romans chapter 12 verse 12, nagakalipay diha sa paglaom, mapailobon diha sa kasakitan, among mga kasakitan diha sa church. Nagapadayon kanunay diha sa pagampo. Verse 13, nagaapod-apod ngadto sa panginahanglan sa mga balaan. Nagtugyan ngadto sa pagka maabi-abihon. Unsa daw? Nagaapod-apod ngadto sa panginahanglan sa mga balaan. Ugma damlag mga kaigsunan, kining mao nga mission dire, ma-organize na ni siya og ma-establisar na ni nga New Testament Church. Mahimo na tang local church dire. Unya dunay requirements aron mo organize ta. Una, makabarog na ta financially. Okay? Ang ato ang love and tithes, love offering and tithes, mo na siya pag-finance sa ato, pag-supply, no?
sa financial nga bahin sa church natin magamit, natin paliton. Okay? Ato nga nang isgutan sa mga umaabot nga Domingo mga kaigsunan. So, ato ni siyang ipadayon, ug ako nang hinaot nga makapalit na tatong whiteboard kay pangitaon man diri sa dalagit kasi maka-adto ko anis karkar kay para mabalik ato ang lecture, mag-lecture ba? Kay mas dali man gud nato mapasabot nga ato. Okay? Gamay man. At siyon ko? Abog kayo? Kana mga tulog kong diri ba? Kuan wala diri sa dalagit kana karkar, ha? Murag na aso na si Stay Hardware? Kuan ang akong plano, di ba katong itong whiteboard? O ang atong i-frame tubo, kanang tubo para nang gihimo ng gate ay. O niya, dindo to kay wala bisa pagbagyohon ni Odette, balik ko ni Odette, di na to maguba. Kana ko i-frame kay naman si Pastor Jobin ri ka trabaho. O niya, mao'y iyahang whiteboard dito sa iyahang mission. Kanang tubo ang gigamit. Iya butang ligid sa kanang iyahang tiltiil. Nindot kayo. So, way problema. Kaya naman si Pastor Jobin. Kunya, ambot unsa na numero 1 ng tubo ha? Kanang kini siya, kanang gate. Dos na, brad? O, uno? Uno din ha. So, yung ana, rakadako. Ato ikuan para mao na ito i-project sa. Siguro kining mga duha kay ngana at magamit kinaman siya haligi. So ato yan po no nga mapahimutang na siya sa flat bar. Ambot o gamit. Kilid no sa frame niya. Sino? Pastor Jobin rin bahala to. Ako'y pangutanon siya nagamit niya to. Okay, so salamat sa Ginoo no sa lain na pong higayon nga nakatuon ta o gatoy balik sa to MC for second part sa atong worship.